Sa ating pagtanda, lalo na para sa mga lalaking lampas na ng 50 taong gulang, maraming pagbabago ang nagaganap sa katawan na maaaring makaapekto hindi lamang sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa emosyonal na kagalingan, mental na kalusugan, at maging sa kalidad ng ating mga relasyon. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kalusugang panlalaki na madalas na nababago habang tumatanda ay ang natural na produksyon ng testosterone, isang hormone na may malaking papel sa pagpapanatili ng mass ng kalamnan, density ng buto, distribusyon ng taba, produksyon ng pulang selula ng dugo, at maging sa regulasyon ng mood at libido. Ang pag-unawa kung paano natin masusuportahan ng ating katawan sa pamamagitan ng natural at siyentipikong paraan ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng isang hormone, kundi tungkol sa pagpapanatili ng sigla, kumpiyansa sa sarili, at kakayahang makipag-ugnayan ng may init at pagmamahal sa ating mga kapareha. Bago natin tuklasin ang 5 ehersisyong ito, nais ko munang magtanong sa inyo bilang bahagi ng ating edukasyonal na pag-uusap. Sa nakalipas na ilang taon, napansin ninyo ba ang anumang pagbabago sa inyong antas ng enerhiya, lakas ng katawan, mood, o sa inyong pakiramdam, ng koneksyon sa inyong kapareha, na sa tingin ninyo ay maaaring may kaugnayan sa natural na pagbabago ng inyong katawan habang tumatanda? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comment section dahil ang pagbabahagi ng mga obserbasyon ay malaking tulong sa ating lahat upang mas maunawaan na hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa mga pagbabagong ito. Upang lubos nating maunawaan kung bakit mahalaga ang tamang ehersisyo para sa mga lalaking mahigit 50 taong gulang, kailangan nating balikan ang mga pangunahing konsepto ng pisyolohiya ng tao. Ang testosterone ay hindi simpleng sex hormone lamang gaya ng madalas na iniisip ng marami. Sa katunayan, ito ay isang anabolic steroid na natural na ginagawa ng katawan, pangunahin na sa Leydig cells na matatagpuan sa testes at sa maliit na bahagi naman sa adrenal glands. Ang hormone na ito ay kabilang sa grupo ng androgens at ito ang responsable sa pagbuo ng mga pangalawang katangiang panlalaki tulad ng paglalim ng boses, pagtubo ng balbas at buhok sa katawan at paglaki ng mas ng kalamnan noong tayo ay nagdadalaga. Ngunit hindi natatapos doon ang tungkulin nito. Sa buong buhay natin, ang testosterone ay patuloy na tumutulong sa pagpapanatili ng metabolic rate, pagprotekta laban sa osteoporosis, pag-regulate ng fat distribution, at pag-sustain ng cognitive functions tulad ng memorya at focus. Kapag ang isang lalaki ay pumasok na sa edad na 30, ang kanyang testosterone levels ay natural na bumababa ng halos 1% bawat taon. Ibig sabihin, sa edad na 50, karaniwan ng nasa 15 hanggang 20% mas mababa ang kanyang testosterone kumpara noong siya ay 25 taong gulang. Ang pagbagal na ito ay ganap na normal at bahagi ng proseso ng pagtanda, ngunit ang lawak ng epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ay maaaring maging mas matindi. Depende sa iba pang mga salik tulad ng stress, nutrisyon, kalidad ng tulog, antas ng physical activity, at mga umiiral na kondisyong medikal. Ngayon, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng pagbaba ng testosterone ay nangangailangan ng medical intervention. Sa katunayan, maraming lalaki ang matagumpay na napapanatili ang kanilang hormonal balance sa pamamagitan ng natural na mga pamamaraan at ang pinakamabisa sa mga ito ay ang tamang ehersisyo. Ngunit, hindi lahat ng ehersisyo ay pareho ang epekto sa hormonal system ng isang lalaking 50 pataas. Ang katawan ng isang lalaki sa edad na ito ay hindi na katulad ng katawan noong siya ay 20 pa lamang. Ang mga kasukasuan ay maaring hindi na kasing smooth, ang mga litid ay maaring hindi na kasing elastiko, at ang cardiovascular system ay maaring hindi na kasing tibay. Kaya naman, ang pagpili ng tamang uri ng ehersisyo ay napakahalaga hindi lamang para mapataas ang testosterone, kundi higit sa lahat upang maiwasan ang pinsala at mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Ang konsepto ng neuroendocrine response sa ehersisyo ay isang kaakit-akit na bahagi ng pisyolohiya. Kapag tayo ay nag-ehersisyo, lalo na ang mga high-intensity o resistance exercises, ang ating nervous system ay nagpapadala ng signal sa pituitary gland upang maglabas ng luteinizing hormone. Ang luteinizing hormone na ito ay siyang naglalakbay sa pamamagitan ng dugo patungo sa testes, kung saan sinasabihan nito ang Leydig cells na gumawa ng testosterone. Ito ay isang natural na feedback loop na dinisenyo ng ebolusyon upang matiyak na ang katawan ay may sapat na androgen upang makayanan ang pisikal na stress at muling makabuo ng tissue. Sa mga lalaking over 50, ang feedback loop na ito ay maaring maging hindi gaanong sensitibo, kaya naman ang tamang uri at intensity ng ehersisyo ay kailangan upang ma-optimize ang response na ito. Ang unang ehersisyo na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang tinatawag na compound resistance training gamit ang bigat ng katawan o kaya ay light to moderate weights, particular na ang squats.
Ang squat ay hindi lamang isang leg exercise. Sa katunayan, ito ay isang full body compound movement na umaakit sa pinakamalaking muscle groups sa ating katawan, ang quadriceps, hamstrings, glutes, core, at maging ang lower back. Bakit ito napaka-epektibo para sa testosterone production? Ang sagot ay matatagpuan sa mekanismo ng metabolic demand. Kapag sabay-sabay na ginamit ang malalaking kalamnan, ang katawan ay napipilitang maglabas ng mas maraming anabolic hormones upang matugunan ang pangangailangan ng mga tissue para sa enerhiya at pagkukumpuni. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga ehersisyong gumagamit ng maraming joint at malalaking muscle groups ay mas epektibo sa pagpapataas ng acute testosterone response kumpara sa mga isolation exercises tulad ng bicep curls o leg extensions. Para sa isang lalaking 50 pataas, ang pagsasagawa ng squat ay hindi nangangahulugang kailangan niyang magbuhat ng napakabigat na barbell tulad ng ginagawa ng mga batang atleta. Sa halip, maaari siyang magsimula sa bodyweight squats kung saan nakatayo ng magkahiwalay ang mga paa, nakasing lapad ng balikat. Ibinababa ang kuwitan na parang uupo sa isang upuang hindi nakikita, pinapanatiling tuwid ang likod, at tinitiyak na ang mga tuhod ay hindi lalampas sa mga daliri ng paa. Habang lumalakas ang mga kalamnan at nagiging kumpiyansa na ang forma, maaring magdagdag ng light dumbbells o kettlebell na hawak malapit sa dibdib. Ang pinakamahalagang aspeto dito ay ang tamang forma at kontroladong paggalaw, hindi ang dami ng bigat. Ang bilang ng repetitions ay dapat nasa pagitan ng 8 hanggang 12 bawat set, at 3 set ay isang mahusay na panimula. Ang resting period sa pagitan ng mga set ay dapat nasa 30 hanggang 40 segundo lamang upang mapanatili ang metabolic stress na siyang nagpapalakas ng hormonal response. Ang pangalawang ehersisyo na hindi dapat balewalain ay ang deadlift, ngunit may mahalagang pagbabago para sa kaligtasan ng mga lalaking over 50. Ang tradisyonal na deadlift na ginagawa gamit ang mabigat na barbell mula sa sahig ay maaring masyadong mabigat para sa mas mababang likod ng isang taong hindi pa sanay o may dati ng kondisyon. Sa halip, ang Romanian deadlift o ang straight leg deadlift gamit ang mga light dumbbells o isang resistance band ay mas angkop. Ang deadlift ay isa ring compound exercise na pangunahing tumututok sa posterior chain, ang grupo ng mga kalamnan sa likod ng katawan kabilang ang hamstrings, glutes, at erector spinae. Bakit ito mahalaga para sa testosterone? Ang posterior chain ay isa sa pinakamalaking muscle group sa katawan, at ang pagpapalakas nito ay direktang nakakaapekto sa anabolic hormone production. Higit pa rito, ang deadlift ay isang ehersisyong nangangailangan ng mataas na antas ng neural activation. Kapag ginawa ng tama, ito ay nagre-recruit ng maraming motor units, masyang nagpapadala ng malakas na signal sa central nervous system upang maglabas ng growth hormone at testosterone. Para sa isang lalaking 50 pataas, ang pagsisimula ng deadlift ay dapat na walang dagdag na timbang sa simula. Tumayo ng nakatuwid, magkahiwalay ang mga paa na kasing lapad ng balikat, bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod. Hawakan ng isang light dumbbell sa bawat kamay o isang resistance band na may hawakan, ibaba ang timbang pababa habang pinapanatiling tuwid ang likod at bahagyang nakabaluktot ang tuhod, maramdaman ang kahabaan sa hamstrings at glutes. Pagkatapos ay bumalik sa panimulang posisyon gamit ang puwersa mula sa puwitan at hindi mula sa ibabang likod. Ang kontrol at kamalayan sa kung saan nararamdaman ang paggalaw ay kritikal. Kung ang sakit ay maramdaman sa ibabang likod sa halip na sa hamstrings at glutes, ito ay senyales na mali ang forma at kailangan ng pagsasaayos. Ang rekomendadong repetitions ay 6 hanggang 10 bawat set at 2 hanggang 3 set ay sapat na para sa unang ilang linggo. Ang pangatlong ehersisyo ay ang push-up, ngunit hindi ang ordinaryong push-up. Ang push-up ay isa sa mga pinaka-underrated na ehersisyo para sa testosterone production sa mga lalaking over 50 dahil ito ay isang closed-chain kinetic exercise na umaakit sa dibdib, balikat, triceps, at core. Ang closed chain ay nangangahulugang ang mga kamay ay nakaposisyon ng nakatapak sa lupa at ang katawan ay gumagalaw laban sa isang fixed surface. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay mas ligtas para sa mga kasukasuan kumpara sa mga open chain exercises tulad ng bench press na gumagamit ng barbell. Higit pa rito, ang push-up ay nangangailangan ng stabilizer muscles na madalas na napapabayaan sa mga traditional weight training programs. Ang mga stabilizer muscles na ito, tulad ng rotator cuff muscles at ang mga maliliit na kalamnan sa paligid ng shoulder blades,
ay may mahalagang papel sa postura at balanse, at ang pagpapalakas sa kanila ay nagpapabuti sa overall neural efficiency. Paano ito isinasagawa ng tama para sa isang lalaking 50 pataas? Napakahalaga na magsimula sa modified version kung kinakailangan. Ang incline push-up, kung saan ang mga kamay ay nakapatong sa isang matatag na mesa o bangko na hindi bababa sa 18 pulgada ang taas, ay isang mahusay na panimula. Ito ay nagpapababa ng bigat ng katawan na dapat buhatin ng mga braso at dibdib, kaya mas madali para sa mga nagsisimula o sa mga may mahinang upper body strength. Ang posisyon ng katawan ay dapat na isang tuwid na linya mula ulo hanggang paa, huwag hayaang lumubog ang balakang o tumaas ang puwitan. Ibaba ang dibdib ng kontrolado hanggang sa ito ay halos dumampi sa ibabaw ng mesa o sa sahig kung kaya na. Pagkatapos ay itulak pataas ng may explosive power ngunit kontrolado pa rin. Ang tempo ay mahalaga. Dahan-dahan sa pagbaba, mabilis ngunit makinis sa pagtulak pataas. Ang ganitong tempo ay lumilika ng mataas na muscle tension na siyang trigger para sa testosterone release. Magsimula sa 5 hanggang 8 repetitions bawat set at unti-unting dagdagan habang tumataas ang lakas. Ang 3 set, 2 beses sa isang linggo, ay isang mahusay na panimulang punto. Ang pang-apat na ehersisyo ay ang pull-up o ang modified version nito ang lat pull-down gamit ang resistance band. Ang pull-up ay isang vertical pulling exercise na pangunahing tumututok sa latissimus dorsi, ang malaking kalamnan sa likod na bumubuo sa V-taper na hugis ng katawan. Bakit ito kabilang sa 5 ehersisyong ito? Dahil ang likod ay naglalaman ng ilan sa pinakamalaking kalamnan sa itaas na bahagi ng katawan at ang pag-ehersisyo sa mga ito ay lumiliha ng malaking metabolic disturbance na nagpapasigla sa anabolic hormone pathway. Ngunit alam natin na para sa karamihan ng mga lalaking over 50, ang isang full pull-up na may sariling bigat ay napakahirap o kahit imposible sa simula. Ito ay ganap na normal at hindi dahilan upang isuko ang ehersisyong ito. Sa halip, ang paggamit ng resistance bands ay isang ligtas at epektibong alternatibo. Ang resistance bands na may iba't ibang antas ng elastic resistance ay maaring magbigay ng assistance habang ginagawa ang pull-up movement. Ang isa pang mahusay na alternatibo ay ang inverted row gamit ang isang mababang bar o isang matatag na mesa. Sa inverted row, ang katawan ay nakahiga sa ilalim ng bar, mga takong nakapatong sa lupa, at ang katawan ay hinihila pa itaas gamit ang mga braso. Ang anggulo ng katawan ay maaring i-adjust upang gawing mas madali o mas mahirap ang ehersisyo. Ang pangunahing prinsipyo ay ang pag-activate ng upper back muscles kasama ang biceps at rear deltoids. Ang hormonal benefit ng pulling exercises ay hindi lamang limitado sa testosterone. Ang mga ehersisyong ito ay nagpapabuti rin sa postura na kadalasang bumababa habang tumatanda dahil sa habitual forward slouching mula sa matagal na pag-upo. Ang mas mahusay na postura ay direktang nakakaapekto sa respiratory efficiency, sirkulasyon ng dugo, at maging sa kumpiyansa sa sarili. Lahat ng ito ay hindi direktang sumusuporta sa malusob na testosterone levels. Magsimula sa isang set ng 8 hanggang 12 repetitions, gamit ang pinakamagaan na resistance o ang pinakamataas na anggulo para sa inverted row at unti-unting magdagdag ng set bawat ilang linggo habang tumataas ang lakas. Ang ikalimang ehersisyo ay maaring ikagulat ng ilan dahil hindi ito weight training o resistance exercise sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay ang high-intensity interval training o HIIT sa maikling salita, ngunit isang bersyon na angkop para sa mga lalaking 50 pataas. Ang HIIT ay binubuo ng maikling pagsabog ng all-out effort na sinusundan ng maikling panahon ng pagbawi. Halimbawa, 30 segundo ng mabilis na pagpadyak sa stationary bike o mabilis na paglalakad na halos takbuhin na, sinusundan ng 30 segundo ng napakabagal na paggalaw o kumpletong paghinto. Ang cycle na ito ay inuulit ng 8 hanggang 12 beses. Bakit epektibo ang HIIT para sa testosterone? Ang sagot ay matatagpuan sa epekto nito sa growth hormone at sa insulin-like growth factor 1. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang high-intensity interval training ay nagtataas ng growth hormone levels ng mas mataas kumpara sa steady-state cardio tulad ng mahabang pagtakbo sa parehong bilis. Ang growth hormone naman ay may synergistic na relasyon sa testosterone. Kapag ang growth hormone ay tumaas, ang testosterone ay madalas ding tumataas bilang bahagi ng anabolic response ng katawan sa stress. Higit pa rito,
Ang HIIT ay napakabisa sa pagpapababa ng cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol at testosterone ay may inverse relationship sa katawan. Kapag ang cortisol ay mataas, lalo na ang chronic elevation dahil sa pang-araw-araw na stress, ang testosterone ay bumababa. Ang maikli ngunit matinding pag-ehersisyo tulad ng HIIT ay tumutulong na i-regulate ang stress response system na nagreresulta sa mas balanseng hormonal profile. Para sa isang lalaking 50 pataas, napakahalaga na lapitan ang HIIT ng may pag-iingat. Hindi kailangan na tumakbo ng kasing bilis ng isang atleta. Ang all-out effort ay relatibo sa sariling kakayahan. Para sa isang tao, ang all-out effort ay maaring nangangahulugang mabilis na paglalakad paakyat sa isang burol. Para sa iba, maaring ito ay stationary bike sa mataas na resistance. Ang susi ay ang pakiramdam na hinahamon ang cardiovascular system nang hindi lumalagpas sa limitasyon kung saan nagiging peligroso na ang paghinga o tibok ng puso. Bago magsimula ng anumang HIIT routine, lalo na kung may dati ng kondisyon sa puso, alta presyon o iba pang metabolic condition, napakahalagang kumonsulta sa doktor. Ang isang magandang panimulang HIIT routine para sa over 50 ay ang sumusunod. 5 minuto ng light warm-up tulad ng dahan-dahang paglalakad o pag-ehersisyo ng mga kasukasuan. Pagkatapos ay 4 na cycles ng 30 segundong pagsusumikap na sinusundan ng 1 minutong pagbawi at sa wakas ay 5 minuto ng cool-down. Habang tumataas ang fitness level, ang bilang ng cycles ay maaring dahan-dahang dagdagan hanggang 12. Ngayon, mahalagang maunawaan na ang 5 ehersisyong ito ay hindi gumagana ng mag-isa. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking sistema na kinabibilangan ng nutrisyon, tulog, stress management at social connection. Ang testosterone production ay nangyayari habang tayo ay natutulog, particular na sa panahon ng deep sleep o slow wave sleep. Kung ang isang lalaki ay kulang sa tulog o ang kanyang tulog ay hindi restorative dahil sa sleep apnea, madalas na paggising o hindi komportableng kapaligiran, ang kanyang katawan ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang makagawa ng optimal na antas ng testosterone. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagtulog ng mas mababa sa 5 oras bawat gabi sa loob ng 1 linggo ay maaring magpababa ng testosterone levels ng hanggang 15%. Kaya naman kasabay ng 5 ehersisyong ito, dapat ding bigyang pansin ang pagtatatag ng regular na sleep schedule, pag-iwas sa asul na ilaw mula sa mga screen kahit 1 oras bago matulog, at pagtiyak na ang kwarto ay madilim, tahimik at malamig. Sa aspeto ng nutrisyon, ang katawan ay nangangailangan ng sapat na dietary fats upang makagawa ng testosterone dahil ang testosterone ay isang steroid hormone na gawa sa kolesterol. Hindi ito nangangahulugang dapat kumain ng maraming saturated fats o processed foods. Sa halip, ang malusog na sources tulad ng abukado, mani, buto ng kalabasa, olive oil, at matatabang isda tulad ng salmon ay mahalaga. Ang zinc at magnesium ay 2 mineral na direktang kasangkot sa testosterone synthesis. Ang mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng talaba, karne ng baka, at pumpkin seeds ay dapat isama sa dieta kung maaari. Ang magnesium naman ay matatagpuan sa dark leafy greens, almonds at black beans. Ang bitamina D ay isa ring critical nutrient dahil ito ay gumagana bilang isang hormone precursor. Maraming lalaking over 50 ang may mababang antas ng bitamina D dahil sa limitadong pagkakalantad sa araw o sa kakayahan ng balat na mag-synthesize nito habang tumatanda. Ang supplementation ng bitamina D pagkatapos kumonsulta sa doktor ay maaring maging kapaki-pakinabang. Ang isa pang madalas na nakalilimutang aspeto ay ang psychological comfort at emotional connection habang ginagawa ang mga pagbabagong ito sa pamumuhay. Maraming lalaking nasa edad 50 pataas ang nakakaramdam ng frustration, shame, o kawalan ng pag-asa kapag napapansin nila na ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon sa ehersisyo tulad ng dati. Ito ay ganap na normal at hindi dapat ikahiya. Ang mahalaga ay ang pagkilala na ang fitness journey sa edad na ito ay hindi tungkol sa paghahambing sa sariling nakaraan o sa ibang tao. Ito ay tungkol sa paggalaw patungo sa mas mahusay na kalusugan araw-araw. Ang pagbabago ng mindset mula sa kailangan kong magpakahiro sa gym, tunggo sa gagawin ko ang aking makakaya ng ligtas at tuloy-tuloy ay napakahalaga para sa pangmatagalang pagsunod. Sa konteksto ng relasyon, ang pagbabahagi ng mga layuning pangkalusugan sa kapareha ay maaring magpalalim ng emotional bonding. Hindi ito nangangahulugang kailangan ng kapareha na maging workout buddy,
Ngunit ang simpleng pag-alam na sinusuportahan ka niya at naintindihan kung bakit mahalaga sa iyo ang mga pagbabagong ito ay may malaking epekto sa psychological well-being. Ang komunikasyon ay susi. Sa halip na itago ang mga paghihirap o pagkabigo, ang bukas na pag-uusap tungkol sa nararamdaman kong bumabagal na ang katawan ko kaya gusto kong gawin ang mga ersisyong ito para sa sarili ko, para mas mahaba nating masiyahan ang ating pagsasama, ay nagbubukas ng pinto para sa empatya at suporta. Maraming myths at misconceptions ang pumapalibot sa testosterone at ersisyo para sa mga matatandang lalaki. Ang isa sa pinakakaraniwan ay ang paniniwala na kailangan ang napakabigat na timbang at masakit na ersisyo upang makita ang anumang resulta. Hindi ito totoo. Sa katunayan, para sa mga lalaking over 50, ang paggamit ng napakabigat na timbang ay mas mataas ang panganib ng pinsala sa mga litid, kasukasuan, at buto kumpara sa potensyal na benepisyo. Ang mas magaan na timbang na may mataas na repetitions at tamang forma ay maaring maging kasing epektibo, kung hindi man mas epektibo, para sa hormonal response dahil pinapayagan nito ang mas maraming oras sa ilalim ng tension at mas mahusay na neural activation. Ang isa pang myth ay ang paniniwala na ang cardio exercises tulad ng mahabang pagtakbo ay masama para sa testosterone. Hindi ito ganap na totoo. Ang moderate intensity steady-state cardio ay hindi nakakasama sa testosterone. Ang problema ay kapag ito ay ginawa ng labis, tulad ng long-distance running ng maraming oras araw-araw, nang walang sapat na recovery, na maaring magpataas ng cortisol at magpababa ng testosterone. Ang balanse ay mahalaga. Ang ikatlong myth ay ang paniniwala na kung hindi ka nakakaramdam ng sobrang pagod o pananakit ng kalamnan pagkatapos mag-ersisyo, hindi ito epektibo. Ang delayed onset muscle soreness ay hindi isang maasahang indicator ng isang mahusay na ersisyo. Ang pag-unlad ay nasusukat sa pamamagitan ng mas mahusay na lakas, mas mataas na endurance, mas matatag na mood, at mas mahusay na mga marka ng kalusugan tulad ng blood pressure at lipid profile, hindi sa antas ng sakit. Ang aspeto ng mental health ay hindi dapat hiwalain sa physical na ersisyo. Ang regular na paggawa ng 5 ersisyong ito ay may direktang epekto sa utak sa pamamagitan ng paglabas ng endorphins, dopamine at serotonin, mga neurotransmitter na responsable sa pakiramdam ng kasiyahan, gantimpala at kalmado. Para sa mga lalaking over 50, ang panganib ng depression at anxiety ay maaring tumaas dahil sa iba't ibang stressors tulad ng mga pagbabago sa karera, pag-alis ng mga anak mula sa bahay, pag-aalaga sa matatandang magulang, o mga pagbabago sa kalusugan. Ang ersisyo ay isa sa mga pinakamabisang non-pharmacological interventions para sa mental health. Ang pagtaas ng testosterone ay hindi lamang tungkol sa libido o muscle mass. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng motivation, confidence at resilience sa harap ng mga hamon ng buhay. Kapag ang isang lalaki ay nakakaramdam na siya ay may kontrol sa kanyang katawan at kalusugan, ang epekto nito ay umaabot sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa kanyang kapareha, pamilya at komunidad. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga kapareha ay particular na mahalaga pagdating sa mga pagbabagong pisikal na may kinalaman sa intimacy at sexual health. Maraming lalaki ang nahihiyang pag-usapan ang kanilang mga alalahanin tungkol sa pagbaba ng energy o libido. Kaya naman ito ay nagiging pinagmumulan ng tensyon sa relasyon. Sa halip na hayaan itong lumaki, ang pag-imbita sa kapareha sa isang pag-uusap na puno ng paggalang at pag-unawa ay maaring maging transformative. Halimbawa, ang pagsasabing, napansin ko na mas mabilis akong mapagod kamakailan at nababahala ako na baka ito ay makaapekto sa atin. Nagbabasa ako tungkol sa mga ehersisyo na makatutulong at gusto ko sanang malaman ang iyong saloobin ay nagbubukas ng dialogo sa halip na magsara. Ang kapareha ay maaring magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-encourage, pag-adjust sa schedule upang magkaroon ng oras para sa ersisyo o simpleng pakikinig ng walang paghuhusga. Ang mutual understanding na ito ay nagpapalakas ng emotional intimacy na siyang pundasyon ng isang malusog na relasyon. Sa konteksto ng pahintulot at respeto, mahalagang tandaan na ang anumang pagbabago sa pamumuhay, lalo na ang may kinalaman sa pisikal na hitsura o sexual function, ay dapat na para sa sarili at hindi para lamang mapasaya ang iba.
Ang pag-ehersisyo at pag-aalaga sa sariling kalusugan ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Kapag ang isang lalaki ay nag-ehersisyo dahil gusto niyang maging mas malusog at mas masigla para sa kanyang sarili, ang motivation ay mas matibay at sustainable kumpara sa pag-ehersisyo dahil sa pressure mula sa kapareha o sa lipunan. Ang respeto sa sariling limitasyon ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Ang pagkilala na ang katawan sa edad na 50 ay naiiba sa katawan noong 20 at ang pag-a-adjust ng expectations ay andito ay isang tanda ng emotional maturity. Para sa mga lalaking may umiiral ng kondisyong medical tulad ng hypertension, diabetes, arthritis o sakit sa puso, ang 5 ehersisyong ito ay dapat lapitan ng may karagdagang pag-iingat at palaging may pahintulot mula sa manggagamot. Halimbawa, ang isang lalaking may arthritis sa tuhod ay maaring mangailangan ng modified squats gamit ang upuan o wall squats sa halip na traditional squats. Ang isang lalaking may uncontrolled hypertension ay maaring mangailangan na iwasan ang Valsalva maneuver, ang pagpigil ng hininga habang nagbubuhat na nagpapataas ng blood pressure. Ang isang physical therapist o certified exercise physiologist na may karanasan sa geriatric population ay maaring magbigay ng individual na gabay. Hindi nangangahulugan ang pagkakaroon ng kondisyong medical ay dahilan upang hindi na mag-ersisyo. Sa katunayan, ang tamang ersisyo ay isa sa mga pinakamabisang gamot para sa pamamahala ng mga malalang kondisyon. Ang hamon ay ang paghahanap ng tamang ure, intensity, at dalas na ligtas at epektibo para sa partikular na sitwasyon. Ang isa pang mahalagang konsiderasyon ay ang pag-unawa na ang pagtaas ng testosterone mula sa ersisyo ay hindi instant at hindi dramatic tulad ng iniisip ng marami. Walang ersisyo na magpapataas ng testosterone ng skyrocket sa loob ng 1 linggo. Ang salitang skyrocket sa pamagat ay isang pansemantikong paraan upang bigyang diin ang potensyal ng ersisyo, ngunit sa katotohanan, ang mga pagbabago ay unti-unti at nagsasama-sama sa loob ng mga buwan ng pare-parehong pagsasanay. Ang isang lalaki na nagsimula sa mga ehersisyong ito at ginawa ang mga ito ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Sa loob ng 3 buwan ay maaring makakita ng 5 hanggang 15% pagtaas sa kanyang baseline testosterone. Depende sa kanyang panimulang antas at sa kanyang pagsunod sa iba pang aspeto ng kalusugan tulad ng tulog at nutrisyon. Ang pagtaas na ito ay maaring hindi dramatic sa papeles, ngunit sa karanasan ng tao, ito ay maaring isalin sa kapansin-pansing pagbabago sa enerhiya, mood, muscle tone, at sexual function. Ito ay isang halimbawa kung saan ang incremental improvements ay may malaking epekto sa quality of life. Habang tinatapos natin ang malalim na talakayang ito, nais kong bigyang diin muli na ang 5 ehersisyong ito ay hindi isang magic bullet o isang kapalit para sa komprehensibong pangangalagang medikal. Ang regular na check-up sa doktor, lalo na ang pagsusuri ng blood work kasama na ang lipid profile, blood sugar, at hormone levels kung kinakailangan ay mahalaga. Ang ilang mga lalaki ay maaring may medical condition na nangangailangan ng testosterone replacement therapy sa ilalim ng supervision ng doktor, at walang halaga ng ehersisyo ang maaring palitan ang kinakailangang interbensyong medical na ito. Ang layunin ng artikulong ito ay magbigay ng kaalaman at inspirasyon upang gawin ang mga unang hakbang patungo sa mas aktibong pamumuhay, hindi upang magbigay ng medical na payo na dapat pumalit sa konsultasyon sa propesyonal. Sa pangwakas, ang pagtanda ay hindi isang sakit na kailangang gamutin. Ito ay isang natural na yugto ng buhay na may sariling kagandahan at hamon. Ang pagpapanatili ng malusog na testosterone level sa pamamagitan ng tamang ehersisyo ay hindi tungkol sa pagbalik sa kabataan, kundi tungkol sa pagiging pinakamalusog na bersyon ng iyong sarili sa edad na iyong kinaroroonan. Ang bawat squat na ginagawa mo ng may tamang forma, bawat controlled deadlift, bawat push-up na ibinababa mo ng may kamalayan, bawat paghila gamit ang resistance band, at bawat maikling pagsabog ng high-intensity interval training ay isang pagkilala sa iyong katawan bilang isang kahangahangang sistema na may kakayahang mag-adapt at lumakas, kahit na sa tinatawag na golden years. Ang ehersisyo ay isang wika ng paggalang sa sarili, at ang bawat paggalaw ay isang pangungusap na nagsasabing, mahalaga ako, pinahahalagahan ko ang aking kalusugan,
at handa akong maglaan ng oras at pagsisikap para sa aking kinabukasan. Ang mensaheng ito ay umaabot hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa lahat ng nagmamahal sa iyo, dahil ang isang lalaking may sigla, kumpiyansa, at emosyonal na koneksyon sa kanyang sarili ay may higit na kakayahang magmahal, mag-alaga, at maging present sa kanyang mga relasyon. Simula ng dahan-dahan, maging pare-pareho, at higit sa lahat, maging mabait sa iyong sarili sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. At huwag kalimutang ibahagi sa comment section ang inyong mga karanasan dahil sa ating pagbabahagi, tayo ay nagiging bahagi ng isang komunidad na nagtutulungan tungo sa mas malusog at mas kasiyasiyang pagtanda.